why I praise them. They don't know where we done came from. On my mama, they can't harm us. Got my arms up, but we covered in that armor. And we done made it. Y'all ain't hear me, but we made it. I ain't earned it, but I take it. Got that light inside of me that you don't need no eyes to see. And you can feel it, you can hear it when I say, hey, hey. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko pong ang lahat ay tumayo. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Kaya't patuloy na ating siyang pasalamatan, patuloy na ating purihin, patuloy na ating awitan sa umagang ito. Ipalapak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We thank you, Jesus. Malaya tayong awitan ng Panginoon at malaya tayong sumayaw. We praise you, Jesus. Hallelujah. Reaching for the prize and giving everything. In my life for this is what I live for. If you will give me all that you have for me, hold my head up high and live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Say, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, say, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. I'm reaching for the prize. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. Give my life for this. It's what I live for. You will keep me all that you have for me. Hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Say, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, say, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Say, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, say, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Say, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, say, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Say, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, say, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Say, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know, say, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Say, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know, say, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. It's Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord God. Glorify your holy name this morning, Lord. You deserve all the glory, Panginoon. You deserve all the praises. Sa umagang ito, Panginoon, tuloy kaming lumalapit.
magpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy na aming inaasam, O Diyos, na maranasan ng iyong pagkilos, maranasan ng iyong presensya sa umagang ito. Hallelujah. We worship you, Father. We worship you, Jesus. Let your beautiful Holy Spirit fall afresh on us, Lord God. Yes, Jesus. Lift up your hands. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart. You are the peace that guards my heart, my help in time. You are the hope that leads me on. You are the hope that leads me
all glory. Come on, church. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to sing your praise. For you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship you this day, Lord. Thank you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, O Diyos, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan, sagana mo, O Diyos, na ibinigay sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Yung kaming tinubos, Panginoon, mula sa pagkakasala, sa kapahamakan na dala ng kasalanan, Panginoon. Narito kami ngayon, Panginoon, patuloy nagpapasalamat, patuloy na lumalapit sa iyo. Patuloy, O Diyos, inaasam, Lord, na maranasan na yung pagkilos sa lugar na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By His stripes
Diyos, sa iyong presensya na aming naranasan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Tuloy kang nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa at sa panibagong pag-asa na iyong ibinigay sa amin, Panginoon. Diyos, tunay na ang katapatan mo, ang kabutihan mo, ang iyong kadakilaan, ang patuloy na nananagana sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, na may mga pagsubok man, may mga hamon man kaming hinaharap, nagdaraanan ngayon. Subalit, O Diyos, nagtitiwala kami na Ikaw ang Diyos, may gawa ng lahat. Ikaw ang Diyos na kakaalam, Panginoon, ng lahat ng bagay. Patuloy naming nilalagak sa iyo, Panginoon, ang aming pag-asa, ang aming tiwala, O Diyos, na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa. Sa umaga nga pong ito, Panginoon, dalangin namin, Lord, na ang knowledge and wisdom ang iyong patuloy na pagkaloob sa bawat isa. Hinihiling namin, O Diyos, ng pagpapalan ng iyong mga salita ang sabay-sabay na aming matatanggap, O Diyos, sa umagang ito. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Praise God. So tunay nga po na sa atin pong panahon ngayon ay napakaraming mga bagay na mga nagaganap. Subalit, yung ating buong pag-asa ay tanging na kay Hesus Kristo. Nasa atin pong Panginoon lamang. So, ang Panginoon ang nagkakalob sa atin ng kapayapaan, nagkakalob ng kagalakan, at patuloy po natin itong nararanasan, no? Na kanyang ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa atin sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. So, ngayon po, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, hindi ko tayo exempted sa kung ano man ang nangyayaring kahirapan sa ating paligid. Tayo ho ay damay, okay? Tayo po ay nakakaranas ng mga kahirapan, ng mga pangyayari. So, ano pinagkaiba ng Kristiyano sa hindi? Kung parehas lang namang nakakaranas ng mga kahirapan. Minsan may mga ngaral na magsasabi na kapag ikaw ay naging Kristiyano, ay napakasaya ng buhay ng na kay Hesus Kristo. Actually, noong panahon na ako po ay nag-uumpisa pa lamang or maliit pa ako, mayroong isang awit akong kinagisnan sa loob ng church. Sabi ng awit, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Nag-aawitan, nagupuri. So, yan ho yung content ng awitin. Okay? Pero, habang tumatagal ka sa pagiging Kristiyano mo bilang tagasud ni Kristo, hindi ho tayo exempted ng mga kahirapang dumarating sa ating buhay. So tanggapin ho natin ang katotohanan ito. At maaring sa kasalukuyan, meron tayong mga kinakaharap, meron tayong mga suliranin, meron tayong mga kahirapan, meron tayong kabigatan. May ilan naman sa atin, maaring ito'y nalampasan na. Pero sa gitna ng mga pangyayaring ito sa ating buhay, matutuhan natin na makita pa rin ang plano at ang kadakilaan ng Diyos. Sapagkat ngayong umaga, pag-uusapan natin the glory of God despite of sufferings. In Romans chapter 8, verse 18 to 30, no? Romans chapter 8, verse 18 to 30, ganito po ang sinasabi ng talata. Mula hong 18, no? For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. Because the creation itself
also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with various pangs together until now. Not only that, but we we also who have the first fruit of the Spirit, even ourselves grown within ourselves, eagerly waiting for the adoption and redemption of our body. For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groaning which cannot be uttered. Now, He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good for those who love God, to those who are the called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this also He also glorified. Let us pray. Dakilang Diyos, ngayon pong umaga, batid mo ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming mga buhay. Na sa kasalukuyan mang Panginoon, mayroon mang mga pinagdaraanan na kabigatan man, ang mga kapatiran, o kinakaharap na mga pagsubok. Ikaw ang Diyos na nagsasaayos at ang iyong kaluwalhatian ay nananatili. We pray, Lord, na hayaan mo ng iyong salita ay maging katugunan sa puso ng bawat isa. At sa amin pong paglabas sa lugar na ito, baon namin ang kagalakan ng katugunan mo sa aming buhay. Dalangin po namin, na hayaan mo na ngayong umaga, patuloy kang maluwalhati, patuloy ka pong maparangalan, at tulungan mo kami ng iyong salita ay maging pagtuturo, pagtutuwid, hamon sa amin. Salamat po, Amang Banal. Patuloy ka naming luwalhatiin, dadakilain. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, napaka-practical po ng sulat ni Apostle Paul at nakita niya yung kaunawaan sa pinagdaraanan ng mga mananampalataya. Actually, kung ilalagay ho natin sa konteksto yung pagkakasulat ni Apostle Paul ng talata, meron siyang ibang mga book o letters na isinulat na nasa lugar siya ng bilangguan at kanyang pinatatatag yung mga nasa labas ng church. Kanyang pinaalalahanan yung mga kapatiran na kung saan sila ho ay malaya. Bagamat kinakaharap yung pag-uusig, pero mismong yung nagsusulat ay nasa loob ng bilangguan. So, maging yung nagsulat ng Aklat ng Roma, siya ho ay hindi exempted sa mga sufferings. So, ito nga po yung sinasabi natin. Hindi natin maaaring sabihin, nung tayo naging Kristiyano, ay wala ng sufferings. Nung tayo naging mananampalataya, halos maraming mga pagsubok ang dumating sa ating buhay. Mayroong ilan na nananatili at may ilang nawawala. Bakit po may mga nananatili? Mananatili ka kung mauunawaan mo ang ginagawa ng Diyos. Mawawala ka kung hindi mo lubos mauunawaan ang kanyang pagkilos. Ngayon pong umaga, pansinin ho natin, yung kaluwalhatian ng Diyos, ito ho'y nananatili sa gitna ng mga pagsubok, mga kahirapan at pagtitiis na dumarating. Mapapansin natin kung paanong ipinaliwanag ni Apostle Paul
sa naunang bahagi ng kanyang sulat na ang tao ay nagkasala mula sa chapter 1. Dito niya inumpisahan yung kanyang sulat na kanyang ipinaunawa, na sabi niya doon sa verse 18, nahahayag ang puot ng Diyos sa mga taong mapagawa ng masama. No? Mula sa kalangitan, nahahayag ang kanyang puot, ang kanyang galit. Pero bago yung verse 18, doon sa verse 16, mayroon ng solusyon na binanggit si Apostle Paul. Na sinabi ni Apostle Paul doon sa verse 16 na hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao. So, mayroon ng solusyon, pero ipinaunawa niya pa rin na nandoon yung realidad ng kasalanan. Bakit mayroong sufferings? Sapagkat nandoon po yung kasalanan. Kung walang kasalanan, walang paghihirap ng kalooban. Bago pa man magkasala sina Adam and Eve, napakaganda na yung takbo ng kanilang buhay. Actually, hindi naman ang problema si Adam doon sa Garden of Eden, no? Nang wala pa si Eva. Walang pagreklamo kay Adam. Okay? So napakaganda, napaka-smooth. Ang ganda, nandun yung harmony sa loob, sa Garden of Eden. Subalit, biglang pumasok yung kasalanan, nagkagulo-gulo ang buhay. So ito ho'y realidad at doon nag-umpisa. No? Doon nag-umpisa ang paghihirap ng tao. May paghihirap na bunga ng kasalanan at may paghihirap na bunga ho ng pagsubok ng Panginoon. Pero actually, minsan po, ito ay minsan, pagsubok sa atin, pero actually, apektado ho tayo sa kung ano ang nangyayari sa atin pong paligid. So, apektado tayo sa kung ano nangyayari sa ating paligid, bunga ng kasalanan. So makita ho natin na ang tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Subalit kanyang ipinakita na ang tao ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay bilang handog at muling napanumbalik sa Diyos ang tao. Mapansin ho natin dito sa talatang ito, o dito sa binasa ho natin sa chapter 8, na kanyang ipinakita na ang tao ay muling binuhay sa Espiritu at ipinagkaloob ang Espiritu Santo upang pangunahan siya. Inihayag din dito na bagamat ligtas na tayo sa mga nananalig sa Kanya, subalit may mga pagtitiis pa din tayong pagdadaanan. Ito ay isang malaking katotohanan sa atin. Mayroong pagtitiis tayong pagdadaanan, mayroong paghihirap at mayroong pagsubok. Wala hong Kristiyanong walang pinagdadaan ng, kumbaga walang Kristiyanong hindi maaaring pagdaanan ang mga kahirapan sa buhay. So, ito ho'y natural sa atin. So, pansinin po natin, okay? Inihayag din dito na bagamat tayo ligtas na nananalig sa Kanya, subalit may mga pagtitiis at pagsubok tayong pagdaraanan, subalit ating makikita din kung paanong ipinakita sa sulat na ito na tayo ay mayroong perpektong lugar na inihanda ang Panginoon, na inihanda ang Diyos sa Kanyang kaluwalhatian para sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. So, sa gitna ho ng mga pagsubok, sa gitna ng mga kahirapang dumarating, palaging ang Panginoon ay mayroong pangako. Halimbawa, ang John chapter 14 verses 1 to 3, ito po'y naghahayag na actually yung context doon sa narrative na yon, na pagkasulat ni John, nasa time na ipiniprepare lang ni Jesus yung mga alagad sa kanyang pag-alis nung panahon na siya ipapako doon sa krus. So inihahanda niya yung mga mananampalataya. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabalisa. No? Huwag kayong mabaghabag. Manalig kayo sama at manalig din kayo sa akin. At kung hindi gayon, paghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. So, kumbaga, ipinakikita ni Jesus sa mga alagad na bagamat mayroong presenteng kahirapan na magaganap o pagdadaanan na kahirapan. Subalit kanyang pinaaalala sa kanyang mga alagad na sabi niya, no, in my Father's house are many dwelling places. If not, I would have told you, I am going away to prepare a place for you. So ito'y pangako ng Panginoon. So,
tayo man ngayon ay nasa gitna ng mga kahirapan at pagsubok, tandaan ho natin ito na hindi habang panahon yung mga kahirapan at pagsubok na iyan sa buhay. Iyan ay mga pansamantala at alam ho natin ang katotohanan iyan. Iyan ay mayroong hangganan, mayroong katapusan. So maunawaan natin na ang Diyos ay may plano sa lahat ng mga pangyayari. Pero ngayon pong umaga, isa-isahin ho natin ang mga punto ng passage na ating pong pag-aaralan. Okay? Unang-una, unawain ho natin, there is sufferings in our present life, but the Lord will reveal His glory to us in heaven. Okay? So totoo nga po, totoo yung sufferings, no? Totoo yung kahirapan na dumarating sa buhay ho natin, sa kasalukuyan. Subalit, alalahanin natin na darating ang panahon na ihahayag ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Sabi ho ng passage dito sa verse 18 to 21, "For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Pansin ho natin yung salitang ginamit ni Apostle Paul, no? For this, of this present time, okay? Sa kasalukuyan. And that time, mayroon talagang pagsubok na dumarating. Mayroong pag-uusig sa mga Kristiyano nung panahon na yon. Sabi, kumbaga, yun yung kalagayan no? Na meron yung mga mananampalataya sa panahon ni Apostle Paul. Sa panahon natin ngayon, anong mga kahirapan yung dumarating sa atin? Anong mga pagsubok, anong mga pagtitiis meron ho tayo na dumarating sa ating buhay ngayon? Okay? Minsan, kahirapan ng dumarating yung GCQ sa atin, may paparating na bagyo, at minsan may mga personal tayo, mga pinagdadaanan ng mga kahirapan sa buhay. So, ito ho'y nagaganap sa kasalukuyan. At ipinakita ni Apostle Paul, nandoon nga yung realidad. So, yung kanyang kapanahunan, merong kahirapang dumarating. Sa panahon din natin ngayon, meron din tayo mga pinagdadaanan. Although hindi maaring sabihin natin, hindi kasing bigat ng pinagdadaanan nila yung pinagdadaanan natin. Pero may mga panahon ang tingin natin, napakabigat na. Depende minsan sa dumarating sa buhay ho natin. Minsan kapag consequence ng pagkakasala ho natin, masyadong napakabigat. Pero minsan kapag mga trials, meron kang kapayapaan sapagkat alam mo na maaaring baguhin ng Panginoon ang direksyon o ang mga pangyari. Pero sa lahat ng ito, matapos tayong subukin, matapos tayong turuan ng Panginoon, makikita ho natin na tayo ho'y mas higit na magiging matatag pagkatapos ng lahat ng mga kahirapang dumarating sa buhay natin. So ito'y napakahalaga. So, sabi niya, hindi maaaring ikumpara sa kaluwalhati ang darating. Yung kahirapang pinagdadaanan natin sa kasalukuyan. Ito yung aantay. Alam niyo ho, yung communism is masyadong galit sa Kristyanismo. Sapagkat ang sabi ng communism, itinuturo ng Kristyanismo na hindi baling maghirap ka sa lupa, mayroon namang langit. Sabi, itinuturuan ng katamaran ng mga Kristiyano. Actually, hindi ho. Sapagkat may mga sufferings na hindi ho natin kayang iwasan at kusang darating. At ang itinuturo ho ng Kristyanismo, mayroong inihandang lugar ang Panginoon para sa bawat mananampalataya. Bagamat sa kasalukuyan ay meron pong kahirapan. Ano hong pinag-ugatan ng lahat ng ito? Yung kasalanan ho ang naging dahilan kung bakit ho yung perfect state na nilikha ng Diyos. No? Yung perfect na lugar na i-prepare ni Lord, mapapansin ho natin na nagkaroon ng depekto. So, the world is in bondage of death and decay. So that it cannot fulfill its intended purpose, one day all creation will be liberated and transformed. So ito ho yung nagaganap sa panahon ngayon, kaya ho tayong malimitahan sa kung anong pwedeng gawin ho natin sapagkat naapektuhan yung buong daigdig ng kasalanan. Nasakop ng kasalanan at dahil sa kasalanan, pumasok din ho yung kamatayan. At eto ngayon, nakakaranas ho tayo ng kahirapan sa buhay. Minsan mayroong karamdaman. Dumarating yung karamdaman sa ating buhay. So, nakakaranas ho tayo ng kapighatian. Ramdam ho natin yung mga kahirapan na dumarating sa buhay natin. Iba't iba ho. Pero isang araw, ito'y palalayain ng Panginoon. So, tingnan ho natin
Pagkatapos ng mga pagsubok, pagkatapos ng mga kahirapang dumarating sa ating buhay, ano ang maaaring mangyari? Unang-unang halimbawa ho natin, walang iba kundi si Jesucristo. After ng suffering ni Jesus sa cross, siya'y pinarangalan ng Ama at nagdala ng kaligtasan sa sangkatauhan. Maging tayo naman po, matapos ang mga pagsubok na maaring dumating sa atin, maaring maranasan ho natin yung pagpapala ng Diyos. Bagamat ito'y temporal, ang punto ho ay mayroong glory na palaging nag-aantay matapos na malampasan yung mga kahirapang dumarating. Sapagkat hindi habang panahon, nasa panahon ka ng kahirapan, hindi habang buhay na nasa panahon ka ng paghihirap, may hangganan. Pero yung pinakang ultimate ho nito, no, na inaasahan natin, walang iba kundi yung muling pagbabalik ni Kristo na babaguhin niya ang lahat. Ito ho ay pangako para sa lahat ng mga mananampalataya. So totoo ang kahirapang darating sa buhay mo. Totoo yung nararanasan mo sa kasalukuyan na kahirapan. Subalit tandaan po natin, okay? Tandaan po natin na higit na totoo ang pangako ng Diyos sapagkat hindi ho siya nagbabago na dapat mong asahan at pagtiwalaan. Babaguhin ng Diyos ang lahat. No? Sabi niya, for the creation was subject to futility, not willingly, but because of Him who subject it in hope. Okay. For we know, okay, because the creation itself also will be delivered from bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Isang araw ho, matatapos ang lahat, mababago ang lahat, aayusin ng Diyos ang lahat. Meron man tayong mga kasalukuyang mga kahirapan na pinagdadaanan, madalas dun lang tayo nakatingin. Pero ang Diyos ay meron pong inihanda na mas higit matapos ang lahat ng mga pagsubok, sapagkat ang Diyos na ito ay mayroong plano. No? The Lord will reveal His glory with us. No? The Lord will reveal His glory to us in heaven. So, pangalawa, there is suffering for both believers and non-believers of Christ. As follower of Christ, we walk by faith. Okay? So, parehas po, yung hindi mananampalataya at tayong mananampalataya, parehas tayong nakakaranas ng kahirapan sa buhay. Okay? So, anong pinagkaiba ng dalawa? Kung parehas lang namang nakakaranas ng kahirapan, useless din naman, di ba? Kung halos parehas lang naman, anong pinagkaiba? So ito yung aalamin natin. Okay? So yung mananampalataya, kapag dumaranas ng mga kahirapan sa buhay, we walk by faith. No? We walk by faith. So ang problema ho, kapag hindi ka humakbang sa pananampalataya, maaaring talikuran mo kung ano ang iyong kinakaharap. Na minsan, ito ay kaparaanan ng Diyos para sa atin. O minsan, hindi na tayo magpapatuloy, maaaring huminto na tayo. Pero bilang mga mananampalataya, kung ano man yung kasalukuyang meron tayong kinakaharap na mga suliran kahirapan, ito'y napagtatagumpayan. Bakit po? Nandoon yung pananampalataya. In verse 24 to 25, maliwanag na sinasabi ng passage, For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Nandoon po nakapag-aantay ang dahilan sa pananampalataya. Kumbaga, pinagdadaanan natin, hindi ka basta-bastang aayaw, hindi ka basta-bastang tatalikod, sapagkat higit mong nakikita kung ano ang ginagawa ng Diyos. So,
unawain ho natin ang katotohanan na tayo ho'y naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, no? Through faith in Christ alone. At ngayon po, tayo ho'y nasa process ng sanctification. Ano ho yung sanctification? Tayo ho'y pinapaging banal ng Diyos. Maraming mga inaalis sa ating buhay ang Diyos. Sa ating pag-uugali, sa ating pananalita, sa ating pag-iisip. Maging sa ating desisyon, ang dami hong inaalis ang Diyos. So minsan kapag inaalis ang mga bagay na ito, minsan nandoon na nag-uumpisa, na tayo ho'y nahihirapan, nasasaktan sa ating buhay. Subalit, kapag mayroong inalis ang Panginoon, minsan mararanasan ho natin na maluwag sa kalooban. So, ngayon, kapag dumarating yung panahon, dumarating yung time ng ganung kahirapan sa buhay natin, higit ho nating maunawaan na kinakailangan ho nating humakbang sa pananampalataya. So, ngayon, hindi natin maikakaila ang katotohanan na parehas ang mga mananampalataya kay Kristo at ang hindi kumikilala sa Kanya ay parehas pong nakakaranas ng pagtitiis at kahirapan. Ang pinagkaiba po, no, samantalang parehas lang ang pinagdaraanan, ang pinagkaiba lang, yung hindi mananampalataya, madalas na mayroong praktikal na kaisipan. Halimbawa, nang si Moses po ay bumaba galing sa bundok, na makipag-usap siya sa Diyos, inakala ng mga taong patay na si Moses. Ano yung kanilang ginawa? Naghanap sila ng ibang Diyos. Nung panahon nang akala nila patay na si Moses. Bagamat ang Diyos na pinaglilingkuran ni Moses ay gumawa ng napakaraming himala. Subalit po, sa kabila ng lahat ng ito, naghanap pa rin sila ng ibang Diyos na sa palagay nila, namatay na si Moses nung makipag-usap sa Diyos na ito. So, ang kanilang naging hakbang, hindi ho sila humakbang sa pananampalataya. They always walk by sight, no? So, nagkaroon sila ng ibang Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang baka na ginto. Madalas, ganyan mag-isip yung mga taong praktikal ayon lang sa kanilang nakikita kung mag-response. Kapag ka namumroblemang pinansyal, imbis na makipag-usap sa Diyos, maghahanap unang-una kung sino ang pwedeng mautangan. Kapag ka nagkakaproblema sa mga relasyon, minsan, imbis na lumapit sa pagkatiwala, yung kung anumang mga pinagdaraanan, madalas na ang kaharap ay ang mga botelya ng alak para makapaglibang. Subalit, kinabukasan, nandun pa rin yung problema. Subalit, kung nandun yung ating buong pagtitiwala kay Jesus, palaging dapat na makita natin ang pag-asa. Oo, sa kasalukuyan, mayroon kang problemang kinakaharap. Pero dahilan mayroong Diyos, maisasaayos sa mga bagay na ito. Kung wala ka nang magagawa pa, ipagkatiwala mo na ang lahat sa Diyos. Sapagkat kung wala ka nang magagawa, talagang wala ka nang magagawa, maliban na magtiwala sa Panginoon. At kapag ang Diyos ang kumilos, siya rin ang gagawa ng mayroong kaayusan. Pero kapag pilit mong pinakikialaman ang plano ng Diyos, minsan, maikli lang yung panahon ng sufferings, dahil sufferings na pinagdadaanan mo, minsan ito'y napapahaba hanggat iyong pinakikialaman ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kung hindi ka hakbang sa pananampalataya, no? Pag sinabi natin humakbang sa pananampalataya, nandoon yung buong pagtitiwala. Na minsan sasabihin mo, Lord, wala na talaga akong magagawa. Lord, iniaasa ko na sa iyo ang lahat. Sinubukan ko nang gawin ang mga itong mga desisyon pero wala parang epekto. Madalas ganun ho tayo hanggat hindi ho tayo nawawala ng lakas para gawin yung mga bagay-bagay sa sarili nating kaparaanan. Ang kinakailangan lang magpakumbaba. At bagamat mayroong sufferings sa buhay ho natin, ito ho'y malalampasan kung ang ating buong pag-asa at pagtitiwala ay sa Panginoon.
Sabi ho ng Corinthians, for we walk by faith and not by sight. Napansin natin si Moses nung walang tubig sa disyerto. Anong kanyang ginawa? Hindi ho pagreklamo. Hindi ho siya kumuha ng tubig sa dagat at pinakuluan para magkaroon lamang mahiwalay yung tubig doon sa asin. So anong ginawa ho ni Moses? Kinausap ang Diyos at ang Diyos naman ay nag-provide ng tubig. Nung hinahabol na sila ng mga kalaban, hindi na nakipagsapalaran si Moses na sabihin niya sa mga taong, sige, lumaban tayo kasi wala tayong choice. Ano kanyang ginawa? Nagtiwala sa Diyos at ang Diyos naman ibinukas ang dagat. So, mapansin ho natin, mapapansin ho natin na bagamat walang pananampalataya yung kanyang mga kasama, subalit dahil sa pananampalataya ni Moses, pati sila naligtas. Sa isang mananampalataya, nalubos ang pagtitiwala kay Kristo, ang kanyang palaging nakikita ay yung ginagawa ng Diyos. No? May mga pagkakataon, itong palagi kong sinasabi, maaring sisihin yung ibang tao sa kung ano nangyari sa atin. Sapagkat ang Diyos ay mayroong layunin para baguhin ho tayo, para pabanalin ho tayo, para ayusin yung ating buhay. Nagiging kasangkapan lamang sila upang ituwid tayo. Nagiging kasangkapan lamang sila para turuan tayo ng Panginoon. So, hindi ho natin maaaring sisihin ang kung sino-sino kung tayo po ay inaayos ng Diyos ang ating buhay. So, ang palagi nakikita ng isang mananampalatayang Kristiyano, yung gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Ang kanyang nalalaman na ang Diyos ay gumagawa sa kanyang buhay. Ang kanyang palaging sinasabi, may planong maganda ang Diyos sa kabila ng kahirapang dumarating sa kanyang buhay. Bilang mga Kristiyano, nawa ito ay patuloy na tumatak sa ating puso. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa at patuloy niyang aayusin ang buhay natin. Kaya dumaranas tayo minsan ng kahirapan sapagkat ang Diyos ho ay napakabuti. Kinakailangan lamang nating humakbang sa pananampalataya. Pangatlo, mayroong kahirapan sa ating buhay Kristiyano. There is suffering in our Christian life, but the Spirit of God intercedes for us to do God's will. Anong ginagawa ng Banal na Espiritu? Sabi ng 26 to 27. Okay? 26 to 27. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray. For us we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groaning which cannot be uttered. Now, He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Kumikilos ang Espiritu Santo. No? So nandiyan po ang Banal na Espiritu. Kapag dumating yung kahirapan, dumating yung pagsubok, nandiyan po ang Banal na Espiritu. Ang kanyang ginagawa, siya ho'y tagapatnubay. No? Siya ho'y kumikilos. Siya ho'y nangunguna. Bagamat nasa gitna ka ng mga pagsubok, ipinagkakaloob pa rin ng Banal na Espiritu ang kapayapaan sa sino mang nagtitiwala, sino man pong umaasa sa Kanya. So anong ginagawa ng Banal na Espiritu? Tinutulungan tayong manalangin. Kaya ito hong napakaganda. Tayo hong mga mananampalataya, pinagkalooban ng Diyos ng Kanyang Espiritu Santo upang tayo po'y pangunahan. Nasa ilalim tayo ng kontrol ng Espiritu Santo. So, kapag tayo lumalapit sa Diyos, meron tayong kapayapaan, meron tayong kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga kahirapan na dumarating. Siya ho ay nasa atin. Sabi ng Romans chapter 8, verse 9, but you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who don't have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all.
nasa ilalim na ho tayo ng pangunguna. Nasa ilalim na tayo ng kontrol ng banal na Espiritu. Bagamat may mga pagsubok at kahirapan, nandiyan siya para manguna. Nandiyan siya upang ipagkalob ang kapanatagan. At siya rin yung nagkakalob sa atin ng assurance na anumang pinagdaraanan mo sa buhay, ito'y malalampasan. Ito rin ang tumutulong sa iyo upang ipaunawa ang dakilang plano at layunin ng Diyos sa buhay mo. So, bagamat nandoon ka sa gitna ng mga pagsubok, so bilang Kristiyano, totoo po, ang mga kahirapan na maaaring pagdaanan, subalit totoo rin na mayroong Santong Espiritu na siyang tumutulong sa atin, nangunguna sa atin, upang higit nating maunawaan ang plano at kalooban ng Diyos at maisakatuparan natin kung ano ang kanyang nais. No? Pinapatnubayan niya tayo na gawin ang kalooban ng Diyos. Maraming mga Kristiyano sa umpisa masigasig na naglilingkod. Pero sa kahuli-hulihan, nanlulumbay, nawawala yung apoy. Bakit po? Dahilan minsan, wala na yung kanilang pakikinig sa Espiritu Santo. Bagamat nandiyan ang Espiritu Santo, palaging nariyan ang Espiritu ng Diyos. Subalit ni minsan, wala na yung kanilang pakikinig pa sa kung ano sinasabi ng Espiritu Santo. So minsan, biglang nawawala, biglang tumatalikod, humihinto, tumitigil sa kanilang pananampalataya. Pero ang mga nagpapatuloy, nandoon yung assurance ng Banal na Espiritu sa kanilang puso na mapagtatagumpayan anuman ang mga kahirapang dumarating sapagkat kasama natin ang Diyos. Pang-apat, there is suffering while we live on earth, but we should remember that all things work together for good. Unawain ho natin ang passage nito at napakaganda ng talata ng 28. Nang inihayag ho dito sa passage nito, and we know that all things work together for good for those who love God and to those who are called according to His purpose. Nandun ho yung layunin, nandun yung kagandahan ng Diyos. Okay? So ito ho ay para sa mga mananampalataya. Hindi ho lahat ay maaaring mag-claim ng talatang ito na all things work together for good. Sasabihin mo sa non-believer, all things work together for good for those who love God. Yan sabi ng Word of God, for those who love God. No? Lahat ng umiibig sa Diyos. Ano man ang nangyayari sa buhay ng mga taong umiibig sa Diyos, anong ginagawa ng Diyos? Pinag-uugnay-ugnay niya. Pinaglalakip-lakip niya lahat ng pangyayari. Yung pangyayaring sa tingin mo ito'y pangit na kaganapan sa buhay mo, inaayos ni Lord. At inaayos niya sapagkat mayroon siyang layunin. Bakit nangyayari ito na sa tingin mo maganda, inaayos din ito ng Panginoon. Kaya dito ho natin mapuprove na ang sa buhay Kristiyano, kung ikaw ay umiibig sa Diyos, walang anumang nangyayaring biglaan lang o naging aksidente sa buhay mo. Kung ikaw ay umiibig sa Kanya. Okay? Subalit, hindi natin maaaring sabihin na umiibig tayo kay Lord at the same time nabubuhay tayo sa pagkakasala. And then sasabihin natin, Lord, inaayos mo naman ang lahat. Hindi mo maaaring iasa doon. Okay? Na i-claim yung talatang yon. Sapagkat ito ho ay talata na para sa lahat ng umiibig sa Panginoon. Umiibig ka sa Panginoon, dumaranas ka ng sufferings. Sa gitna ng iyong pagmamahal sa Panginoon, dumaranas ka ng mga kahirapan. Maaari mo i-claim ito. Ang kahirapang pinagdadaanan ko ngayon ay mayroong layunin ang Diyos at inaayos niya ang buhay ko. Pero kung sasabihin natin na ako'y umiibig kay Lord, at the same time, yung ating ginagawa ay malayo naman sa kalooban ng Panginoon, imposibleng i-claim ho natin ang talatang ito. Actually, ito yung realidad dito. Magsasuffer ka talaga ng consequence dahilan sa kasalanan. So, ito po ay para sa lahat ng umiibig sa Kanya. Sabi ng talata, God worked in everything. Not just isolated incident, but
does not mean that all happens to us is good. Evil is prevalent, powerful, or dominant in our fallen world. But God is able to turn every circumstance around for our long-range good. So, ang daming nangyayari sa atin na minsan ang akala natin walang layunin ang Panginoon. Ang daming mga nangyayari sa atin na minsan tingin natin parang biglaan o aksidente. Pero hindi ho. Ginagawa ng Diyos for good. No? For those who love God. So minsan, hindi ho tayo masaya kapag tayo po'y dumaranas ng kahirapan. Madalas ho tayong nalulungkot. Madalas ho tayong nasasaktan, nahihirapan. Wala hong natutuwa kapag may mga kahirapan. Pero nandoon yung kapanatagan, kapag nakikita ho natin na ang Diyos ang gumagawa sa gitna ng mga pagsubok na dumarating. Take note, no, ng katotohanan ito. God is not working to make us happy, but to fulfill its purpose. Okay? So, maaring itanong natin kay Lord ang purpose sa mga nangyayari sa buhay natin. Lord, ano ba ang layunin nito? May mga panahon naman na kagagawan din natin yung mga nangyayari. At kapag kagagawan ho natin, alam na natin kung anong purpose ng consequence upang ituwid ho tayo. Upang isaayos ni Lord ang buhay natin. Upang ibalik niya tayo doon sa kanyang kalooban, sa kanyang nais na mangyari sa buhay natin. Pero kung nandiyan po, yung sufferings na bunga ho ng pagsubok sa ating buhay, alam mo sa iyong sarili na wala ka namang ginawa, pero bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na ito? Doon ho papasok na inaayos, kumbaga may mga bagay pang inaayos ang Panginoon at lahat ng nangyayari, pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa iyong kabutihan. Malamang na hindi mo maunawaan kung ano ang kanyang ginagawa, pero matapos niyang gawin ang lahat ng bagay, matapos yung mga pangyari sa buhay mo, maaaring labis-labis ang iyong pasasalamat sa Diyos sa lahat ng nangyari sa buhay mo. Parehas po sa buhay ni Joseph. Okay? Kung mapapansin natin ang buhay ni Joseph, para sa atin, kung tayo yung maaaring mangyari yun sa atin, wala naman siyang ginagawa sa kanyang mga kapatid. Kinainggitan lang siya ng kanyang kapatid. Ano nangyari? Ibininta ho siya ng kanyang kapatid sa mga ngalakal. Maaaring magreklamo si Joseph na bakit ganito ang nangyayari sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit hinayaan ng Diyos na gano'n ang mangyari? Maliban na ibenta ng kanyang kapatid, matapos yung ibininta uli kay Potiphar at naging alipin yung kanyang kapatid, naging alipin ni Potiphar si Joseph. Imbes na nandun siya sa bahay, nagtagahatid lang ng pagkain, kasama yung kanyang tatay, nasa comfort zone, ngayon nandun kay Potiphar, nagtatrabaho. May layunin ba ang Diyos sa buhay niya? Maaring kung nangyayari yun sa atin yon, maaring tingin natin, wala na akong pag-asa makaalis dito, alipin na ako. Kasi ang alipin ho, actually, bandage ka na dyan eh. Nakatali ka na dyan. Hindi ka na makakaalis habang panahon ka dyan. Habang panahon kang alipin. May purpose pa ba ang Diyos? Maaring ang sagot natin, wala na, sapagkat alipin na ako. Anong purpose? Walang purpose. No? Kung tayo ho yung sasagot, pero nagpapatuloy ang buhay ni Joseph hanggang dumating yung panahon na inakusahan siya ng rape ng asawa ni Potiphar na hindi niya naman ginagawa. Ipinabilanggo si Joseph. Ang tanong, may purpose pa rin ba ang Diyos? Mukhang palala ang nangyari sa kanyang buhay. Ang sino mang napadpad sa bilangguan nung panahon na yon, wala na hong pag-asa. Mag-aantay na lang siya ng kanyang kamatayan. Higit sa lahat, makapangyarihan yung nagpabilanggo sa kanya. So, parang wala ng pag-asa. Pero since na mayroong purpose ang Diyos sa buhay ni Joseph, mula bilangguan hanggang doon sa napakataas na posisyon. Napakataas na posisyon ng katungkulan, iniluklok si Joseph. Ngayon ang tanong, sino ang gumawa? Ang Diyos. Lahat ng pangyayari sa kanyang buhay ay naging kasangkapan lang ng Diyos upang ihanda si Joseph at i-preserve ang kanyang lahi. Maaaring that time, hindi niya maunawaan ang nangyayari. Pero nandun yung kanyang buong pagtitiwala sa Diyos.
Siya'y humakbang sa pananampalataya. Hindi siya tumigil, hindi siya sumuko. Habang palala ng palala yung pangyayari, nandoon yung favor ng Diyos sa kanya. Hanggat dumating yung pagkakataon na maging yung kanyang mga kapatid, nakita siya sising-sisi. Sabi ni Joseph, huwag niyo nang sisihin ang inyong sarili. Pinauna lang ako ng Diyos sa Ehipto upang iligtas ang ating lahi. Sino makasasagot sa kasalukuyang kahirapang pinagdadaanan mo? Maliban na pagtiwalaan natin na ang lahat ng nagaganap sa buhay mo ngayon ay kaparaanan ng Diyos upang may sakatuparan ang kanyang layunin sa buhay mo. Tinawag ka ng Panginoon upang isakatuparan ang kanyang napakagandang plano. Ang pangako ng Diyos, ang pangako ito ng Panginoon ay maaaring i-claim ng lahat ng umiibig sa Diyos. They trust in God, not in worldly treasure. Their security is in heaven, not on earth. Hindi maibabagsak ng kahirapan o pag-uusig ang kanilang pananampalataya. So tayong mga nagtitiwala sa Panginoon, patuloy lang at unawain natin that God works, okay? All things work together for good. So, ang Diyos ang may kaparaanan. At panghuli, there is suffering, but it is essential, no? It is essential for us to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Anong pinakang nais ng Diyos sa atin? Pansinin natin dito sa verse 29. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Alam niyo ho, kung bakit may mga panahon na tayo'y nahihirapan sa ating buhay Kristiyano, ang daming inaalis ng Panginoon, lalong-lalo na yung may kinalaman sa ating mga ginagawang pagkakasala, no? Sa kasalanan. Nais ng Panginoon na talikuran natin ang kasalanan, nais natin pagsisiyan ang mga kasalanan at italaga ng lubusan ng ating buhay. May mga pagkakataon na parang nahihirapan tayo doon sa areang yon, sapagkat may mga panahon na parang nalubog tayo minsan sa ganung karanasan. Subalit, habang tayo iniaahon ni Lord doon sa kumunoy ng kasalanan at inaayos ng Diyos, tandaan natin ito, unti-unti kang binabago ng Diyos upang maging kahalintulad ng kanyang anak na si Jesucristo. Ito yung pinakang layunin ng Panginoon sa atin. No? Ito yung pinakang ultimate goal ng Panginoon upang tayo po ay maging kahalintulad ni Kristo. Hindi pagganap. May ilan na ang tingin ho natin sa ating sarili, patungo na ho doon. May ilan sa ating tingin natin sa ating sarili, may mga bagay na inalis na si Lord. Pero patuloy pang babaguhin tayo ng Panginoon. Patuloy pang aalisin niya mga dapat alisin. At may mga panahon nahihirapan tayo. At may mga panahon nagtitiis tayo. Okay? Dahil maging sa ating mga pag-uugali, mayroong inaayos ang Panginoon. Sa ating pag-iisip, mayroong inaayos ang Panginoon. Ang kahirapan ay kailangan upang tayo po isaayos ng Panginoon na maging kahalintulad ng kanyang anak na si Jesucristo. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 2, dear friends, we are already God's children, but He has not yet shown us what we will be like when Christ appears. But we don't know that we will be like Him, for we will see Him as He really is. Darating ang panahon na magiging kahalintulad tayo ni Kristo. Kailan yun? Sa kanyang muling pagbabalik. Oo, mayroong pagtitiis. Ramdam natin ang kahirapan minsan na dumarating. Bunga ho ng pagsubok upang tayo'y ayusin ng Diyos. Pero napakahalaga na makita natin ang katotohanan
na darating ang panahon, matatapos ang lahat ng ito at yung glory ni Lord ay mahahayag. Napakahalaga na sa gitna ng mga pagsubok na dumarating, sa gitna ng mga kahirapan, napakahalagang humakbang tayo sa pananampalataya. Huwag kang susuko, magpatuloy. At kinakailangan din po na bagamat may mga sufferings, pagtiwalaan natin at matutong makinig sa banal na Espiritu ayon sa kapahayagan ng salita ng Diyos. Hilingin sa Panginoon na pangunahan ka ng Espiritu ng Diyos na siyang mag-take over sa buhay natin. Bagamat may sufferings tayong pinagdaraanan sa buhay, tandaan natin na ang mga kahirapang iyan ay inaayos at pinag-uugnay-ugnay ng Diyos sapagkat mayroon siyang magandang layunin. Magaganap ang magandang layunin na iyan at makikita natin isang araw kung paano niyang inayos ang ating buhay. At ang pagtitiis, ang kahirapan ay kailangan upang tayo po'y hubugin na maiayos kagaya ng ating Panginoong Hesus. So, makita ho natin na sa gitna ng lahat ng ito, meron din pong tiyak na pananagumpay. Ang Panginoon ay nangako, hindi habang panahon na nasa panahon ka ng kahirapan. Sabi po ni Justin Bingi, na isa ho sa mga Bible theologian and scholar, ito yung kanyang sinabi, no? Na darating ang araw, ito yung lugar na patutunguhan natin. Heaven is a place of no mores. No more sin, no more tears, no more pain, no more sorrow, no more temptation, no more evil, no more separation, no more death. Jesus has conquered all and purchased for all believers ever-increasing joy forever. What a glorious end to Scripture with a promise repeated 3 times. Revelations 22 verse 7, I am coming soon. Revelations 22 verse 12, I am coming soon. Revelation 22 verse 20, I am coming soon. We echo the response of the author of Revelation. Yes, come, Lord Jesus. Sa muling pagbabalik ni Kristo, babaguhin niya ang lahat, maging ang kasalukuyang sitwasyon, mapapersonal na buhay natin na inaayos ng Panginoon, maging ang kalagayan ng daigdig, babaguhin ng Diyos. Wala nang ECQ, GCQ sa heaven kapag bumalik na si Kristo. Sa gitna ng mga pagsubok sa kasalukuyan, at ito yung pinag-uusapan natin, presente. Nararanasan ho natin, ramdam natin ang mga pagsubok, ramdam natin ang mga kahirapan. Subalit, imbis na tingnan ang kasalukuyang kahirapan, imbis na higit na pakiramdaman ang mga hirap na ito na ating pinagdadaanan, palaging tingnan natin yung higit na inihanda ng Diyos. At para mapagtagumpayan ito, humakbang sa pananampalataya. Tingnan na ang lahat nangyayari sa buhay natin ay kaparaanan ng Diyos. Sino ang magsasabi na isang araw nandun ka sa lugar na dapat mong kalagyan na inihanda sa iyo ng Diyos matapos na maraming mga pangyayari sa buhay mo na kumbaga ang Diyos mismo ang siyang gumawa katulad ni Joseph. Ang kapatid, ang buhay Kristiyano, may pagtitiis, subalit mayroong pagtatagumpay. Hindi habang panahon, nasa panahon ka ng pagtitiis, matutong pagtiwalaan at asahan ng Diyos. At ano man ang kanyang pinangako, tiyak na kanyang isa sa katuparan. At tayo pong lahat ay tumayo. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Panginoon sa langit, salamat po na ang iyong salitang amin pong napakinggan. Maaring ito po'y tugon sa aming mga puso ngayon. Sa pusong nahihirapan, sa kalooban, Panginoon, na minsan pakiramdam namin kami po'y madudurog sa anumang aming mga pinagdadaanan sa buhay.
Dalangin po namin, Amang Banal, na ngayon pong umaga, patuloy ka pong mangusap na ang iyong salitang amin pong napakinggan, panatilihin po namin sa aming mga puso. Kung may mga pagtuturo ka at pagtutuwid, tulungan mo kami na patuloy na humakbang sa pananampalataya at tulungan mo kami na malampasan ang anumang mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Amang Banal, na patuloy mong ipaunawa sa amin ang napakaganda mong plano. Ipakita sa amin, Panginoon, ang lahat ng nagaganap ay yung pinaglalakip-lakip upang maganap ang iyong layunin sa aming buhay. Tulungan mo rin kami na habang nangyayari ang mga bagay, ang mga pagtitiis, ang mga kahirapan na dumarating, tulungan mo rin kami, Panginoon, kung anong mga bagay na gusto mong maalis, matanggal sa aming buhay, sa aming pag-uugali, sa aming pag-iisip, sa aming pagsasalita, maging sa aming mga pagdidesisyon. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na kami humakbang sa pag-asa, sa pananampalataya, Panginoon. At makita namin isang araw, unti-unti kaming nagiging kahalintulad ni Jesucristo. Lord, maraming salamat po sa iyong salita na amin pong tinanggap ngayon pong umaga. Salamat, Panginoon, dahil ang tunay nga po na napakabuti mo sa lahat ng pagkakataon. Hinihiling ho namin, O Diyos, na ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy pong mamatnubay, mangusap sa amin sa lahat ng panahon. Na tunay nga po na may mga kahirapan man, matutunan pa rin namin na pagtiwalaan ka at asahan. May mga panahon, O Diyos, na wala na kaming magagawa pa at wala kami ibang masasabi kundi, Lord, ikaw na po ang bahala. Tulungan mo kami, O Diyos. Ay pagkatiwala, hindi lamang ang problema, maging ang aming buong buhay, ipasakop namin sa iyo. Ngayon pong umaga, O Diyos, tunay po na aming itinatalaga ang aming buhay sa iyo. Salamat po kung paano kaming tinubos mula sa kaparusahan ng kasalanan. Nagtitiwala din po kami, O Diyos, na sa mga kahirapang dumarating, patuloy mo kaming ililigtas. At makikita ho namin ang napakagandang plano mo. Salamat po, Amang Banal, sa katapatan mo. Salamat po, O Diyos, sa iyong kadakilaan. I pray, Lord, na patuloy ka pong manguna, patuloy ka pong mangusap sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo nga po ang buhay ng iyong mga anak. Patuloy kami magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Luwalhatiin ka po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Okay? So, salamat po sa Panginoon sa kanyang salita na atin pong natanggap ngayon. So, nawa po, ito po ay maging katugunan sa ating mga puso. So, para po sa ating mga announcement, okay? So, yung atin pong mga offering ay ilagay lang natin doon sa likod, no, sa offering basket after ng service natin. So, ngayon, para po sa ating mga ilang announcement, bali po, mamaya, i-cancel muna natin yung mga gawain ng NXA, ng Youth Light, and maging ng gawain ng mga kalalakihan. Okay? Dahilan po sa maaring kinakailangan maghanda rin sa mga tahanan sapagkat inaabangan pa rin natin kung magbabago o didiretso ng paitaas ang bagyo. At minsan ho, maaring maranasan pa rin natin yung tag-ulan at hangin, so doble ingat pa rin po tayo. Okay? At patuloy na manalangin. So, ngayon din po yung ating pong midweek service, tuloy-tuloy pa rin sapagkat hanggang alas 9 naman yung ating pong curfew hour, no? Sa ating pong lugar, sa ilalim ho ng GCQ. So, yung mga gawain ng mga kabaihan at alos yung mga Bible study na mga small group lang naman, ito po ay tuloy-tuloy pa din. Okay? Na atin pong gagawin. So, yun po ang ilang mga announcement natin. Okay, yung mga ushers po natin, mga nasa worship team, and usher worship team, okay, nasa maintenance po natin, okay, magpaiwan muna tayo after ng service para sa atin pong ilang mahalagang paalala at reorientation. Okay? So, yung atin pong mga kaloob after ho ng
gawain. So pagdaan ho natin, nandun yung offering basket sa likod. So doon na lang po natin ihulog. Okay? So yun lamang po ang ilang mga mahalagang paalala ho sa atin at mag-ingat po tayo. At anuman ang mga pagsubok na dumarating, tandaan natin na ang Panginoon ay mayroong magandang layunin. Okay? Sa lahat ng umiibig sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo at pasalamatan natin ang Diyos sa umagang ito sa pagpapala na atin pong natanggap. Awitin natin ang awit ang sasabing, To God be the glory. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa pagpapalang aming natanggap, sa mga pagtuturo at pagtutuwid. Tulungan mo kami na panghawakan ang iyong salita, na bagamat nga po, O Diyos, totoo yung mga pinagdadaanan namin sa buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na higit pang lumalim ang aming relationship sa iyo. Na sa gitna man ng mga pagsubok na ito, matutunan namin na pagtiwalaan ka at asahan ka. Ito man yung mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, alam ho namin, O Diyos, na ito'y may hangganan. Ang kapayapaan at dulot ng Santong Espiritu, alam po namin, Panginoon, na nariyan upang kayo patuloy na gabayan, pangunahan. Subalit ko ito man, Panginoon, ay pagtutuwid mo sa amin. Lord, maraming salamat po. At alam ho namin na kapag aming tinalikuran ng anumang pagkakasala, patuloy mong isasaayos ang aming mga buhay. Tulungan mo ang bawat isa na humakbang sa pananampalataya. Tulungan mo ang bawat isa nang makita ang iyong ginagawa. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, nang makita ang layunin ni Jesucristo na kami po ay maging kahalintulad ng iyong anak. Lord, marami pong salamat sa pagpapala na amin pong tinanggap, na patuloy ho naming lalakaran at ipamumuhay. Itinatas mo namin sa iyo, Panginoon, ang buong isang linggong ito. Patuloy ka pong manguna. Patuloy ka pong mangusap, patuloy ka pong magpakahiyan. Dalangin po namin na hayaan mo na iyong pag-iingat, pangunguna at ang iyong presensya ipagkaloob mo sa bawat isa. At hayaan mo muling idako kami sa mga susunod na gawain sa lugar pong ito. Salamat po, Amang Banal, sa iyong katapatan. Dalangin po namin na patuloy mong ipagpalain ang bawat tahanan, ang bawat pamilya na iyong itinalaga sa iglesyang ito. Salamat po. At maging ang mga ministry, patuloy po namin itinataas sa iyo. Tunay po, Amang Banal, na ikaw lamang po ang makagagawa. Kasama po ang Inoon ng buong pamilya ng Light Church at maging sa mga kapatid po namin na kasama online, we pray na i-bless mo ang kailang buhay. Salamat po, Diyos. Patuloy ka naming papupurihan. Patuloy ka naming itataas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. God bless po sa bawat isa. Patuloy tayong pagpalain ng Diyos.